heart rate o yung pagpintig ng puso na normal. Ito yung 6 na dahilan kung bakit bumabagal ang tibok ng puso at kung bakit bumibilis ang pagtibok ng puso. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Heart rate, napaka-importante nito dahil ang puso natin, hindi ito tumitigil habang nabubuhay tayo. Paano natin mapapanatiling normal yung tibok ng puso natin? Merong sinasabing 60 to 80 heartbeat per minute na dapat na regular yung ating puso. Pag kulang ito, may problema. At pag sumobra rin, ganun din. Ano yung mga dapat nating maintindihan? Bakit nga ba bumabagsak or bumababa yung pagpintig ng puso natin? At bakit naman ito bumibilis? At paano natin mamimaintain yung normal na pagtibok ng puso? 6 na dahilan bakit bumabagal ang pagtibok ng puso. Number 1, regular exercise. Pag regular yung exercise natin, ibig sabihin, malinis, maganda yung daloy ng dugo natin sa ating mga ugat. Kaya yung puso natin, relax ito. Kapag relax ang puso, maganda yung blood circulation dahil sa exercise, laging nalilinis, kalmadong-kalmado ang ating puso. Kaya ang kanyang tibok, kung minsan nagbe-below 60, kung minsan nga nasa 40 lang. Ito yung mga atleta. Ngayon, kung mababa yung tibok ng puso mo pero hindi ka naman atleta, may problema ka. Number 2, aging. Pag tumatanda tayo, nagiging less elastic na yung ating mga ugat, yung ating mga muscle, kaya bumababa na yung heart rate natin. Kadalasan ito sa mga nagkakaedad na. Pangatlo, yung may mga heart condition, heart problem, may mga bara-bara sa ating mga puso, ugat ng ating puso. Isa yan sa sanhi kung bakit bumabagal yung pagtibok ng puso natin. Pang-apat, dun sa may mga blood pressure medication. Pangkaraniwan po yan na bumabagsak yung ating heartbeat. So, mas wala tayong tinetik na medication, mas maganda yung ating heartbeat dahil walang side effect. Number 4, hypothyroidism. Ibig sabihin, kulang yung thyroid hormones na naipoproduce ng katawan natin. Isa ito sa dahilan bakit ang baba ng ating heartbeat. Number 6, kapag kulang ka sa electrolytes, dahil ang mga electrical activities ng ating katawan, kailangan meron kang sapat na electrolytes, particular ang sodium. Ito yung isa sa responsible sa heart pump natin. So, less sodium ka, bumabagsak yung heart rate mo. At hindi lang sa heart yan, pati sa brain natin, sa mga muscles natin, sa digestion, napaka-importante ng sodium. Meron akong mga separate videos, especially sa digestion. Panoorin po nyo. At kung merong 6 na dahilan bakit bumababa yung heartbeat natin, ito naman yung 7 na dahilan bakit tumataas ang heartbeat ng tao. Number 1, kapag nag-exercise ka. Pag nag-exercise ka, bibilis yung heartbeat mo. Ngayon, wala po tayong dapat ikatakot dahil kapag nag-exercise tayo, nagpo-produce naman ng too much nitric oxide yung ating katawan, dahilan kung bakit nagbubukahan yung mga ugat natin. So, ibig sabihin, ganun kagaling yung katawan natin, nababalance niya. Kahit bumilis pa yung heartbeat. At normal ito kapag nag-exercise ka. Number 2, kapag na-experience mo yung mga attack ng stress, depression, anxiety. So, normal yan. Bumibilis yung heartbeat natin. Kaya dun sa mayroong mga depression, anxiety, huwag tayong magtaka. Kung bakit tayo nagpapalpitate, kung bakit bumibilis yung tibok ng puso natin, kailangan mong kumalma para mag-normal yan. Galing po yan sa brain. Number 3, yung mga caffeine or yung mga stimulant na katulad ng mga energy drink. No? Yan po yung nakakapagpataas ng ating heartbeat. So, much better, iwasan. Number 4, kapag meron tayong mga fever, infections, no? Response po yan ng ating katawan. Binibilisan niya yung heartbeat natin para response dun sa ating nararamdaman. Number 6, hyperthyroidism. Meaning, sobra-sobra yung hormones
na ginagawa ng katawan natin. Kapag meron ka ganitong issue, normal lang. Bumibilis po yung heartbeat natin. Number 6, pag dehydrated ka or nararanasan mo yung dehydration, natural lang na tataas yung heartbeat mo. Dahil kapag dehydrated yung tao, malapot ang dugo, anong gagawin? Bibilis yung heartbeat natin. Kasi para makaresponse dun sa obligasyon niya sa katawan na masustain yung dugo na kailangan ng system natin. So, ang resulta, bibilisan niya yung kanyang pagpapump. So, iwasan natin dapat ma-dehydrate. At number 7, kapag meron kang hypertension, kasi nga po, hindi makapag-circulate ng tama yung blood natin sa buong katawan, magrereklamo yung lahat ng system natin, yung mga organs sa brain, na kulang yung blood flow o hindi masustain yung dugo na kailangan ng buong system natin. Kaya ang ating brain, i-command niya si heart para mas bumilis ito, para masustain yung blood flow ng ating katawan. So, napaka-importante talaga. Kaya pag tinignan natin yung blood pressure natin, ang taas ng heart rate, mataas. Napakagaling po ng katawan natin. Meron tong ability na i-balance o itama yung heart rate natin. Kung tama lang yung ating lifestyle, yung ating kinakain, yung daily activities natin, at dapat tama yung routine natin araw-araw. Nagpapaaraw tayo, pinapawisan tayo, yung stress level natin, yung tulog, yung tubig natin, dapat may electrolytes palagi para sa tamang blood circulation. Ang mga to, kung nagagawa natin to at consistently na maintain natin yung tamang lifestyle, wala tayong dapat isipin na abnormal na heart rate. Alam po ng katawan, i-balance yan kung tama yung pag-aalaga natin sa ating katawan. Yun po yung tinatawag na healthy lifestyle. So, sana po nakatulong, Doc Man.